Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Ang wika sa Santong Kasulatan. Ang mabuti ay lalong magpapakabuti at ang masama ay lalong magpapakasama. Sa inyong pag-aaral sa loob ng pato ng diway, binabago ng karanasan ang nilikha ng dakilang Ama. Binabago ng panahon ang kanyang nilikha sapagkat ang lahat ay babalik na may kalinisan kung saan siya nagmula. Aking mga iniibig na mga kapatid, marami ng aralin ng buhay ang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. At ang mga aralin ito'y laging inuulit sa inyong mga pandinig upang sa ganon ang isang mag-aaral sa loob ng patro ng diway, maalaala niya at maalaala niya sa ikabubuti ng kanyang espiritu. At kayo na mga narito, aking mainiibig na mga kapatid, balikan ninyo ang mga kasaysayan ng mga unang tao na lagi nang binabanggit sa Santong Kasulatan, o aking nainiibig na mga kapatid, nagsisilbing halimbawa sa tao upang sa ganun ang kanilang magagawa, ang kanilang kabuhayan nung dakong unay magkaroon ng bahagi sa inyong mga pagkatao. Ito ang dapat isabuhay ng isang ako habang siya'y nakikitalad sa mundong ibabaw. Kung kaya nga aking mga iniibig na mga kapatid, ang pagkakahango sa inyo sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, mula sa kamangmangan tungo sa karunungan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ariin ninyo isang malaking biyaya na nagmumula sa kaitaasan. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-asa ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo na naway huwag maglilo katulad isang Apostol Pablo, huwag magag-alinlangan katulad isang Tomas de Dimo, na ang pananampalatayang ipinakilala sa inyo ang sangtunay at totoo na nagmumula sa kaitaasan. Maraming naaakit na mga magagandang salita na inyo na ang nararanasan habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw. Kung paano winig sa Santong Kasulatan, nariyan pa rin ang mga bulaang propeta na naghihikayat ng kaligtasan kung kayo ay padadaya sa kanila. O aking mga iniibig na mga kapatid, masdan ninyo ang buhay ni isang Apostol Pablo ng kanyang kapanahunan. Isang magandang halimbawa na dapat matutunan ng tao
habang sila ay nakikitalad sa mundong ibabaw. Isang apostol, nung marinig niya ang tinig ng dakilang Diyos o aking may iniibig na mga kapatid, doon nagsimula ang kanyang pamumuhay mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Hindi na nagbago ang kanyang pamumuhay at ipinagtatanggol niya ang salita ng Diyos hanggang sa kanyang kamatayan o aking may iniibig na mga kapatid. Kayo, sa mga sandaling ito, ako ay mayroong katanungan sa inyo. Manatili kaya kayong espiritista hanggang sa wakas o aking may iniibig na mga kapatid? Manatili kaya ang kabutihan sa inyong puso? Manatili kaya kayong matatag at matibay ang iyong pananalig sa harapan ng dakilang Panginoon, ano man ang dumating sa inyong mga buhay o aking may iniibig na mga kapatid? Kung kaya nga sa paulit-ulit na mensahe ng mga kabatlayaan sa inyong mga kalagayan, harinawa o aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay kapagbibigay muli ng karagdagang kaalaman sa inyong mga lukbutan upang sa ganon kayo na lagi nang nakikinig sa mga kabatlayaan, isang kadluan ng karunungan o aking may iniibig na mga kapatid, magsilago kayo at magsilago kayo sa kabutihan at sa mga mabubuting gawa o aking may iniibig na mga kapatid. Yan ang laging paalaala sa inyo ng dakilang Ama. Kung kakaunti man ang inyong hinahawakang material na bagay sa inyong mga kamay, palaguin ninyo at palaguin ninyo ang mga mabubuting bagay na ipinakilala sa inyo ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, naway kayo'y mabubuting espiritista at nagpapakabuti, at kayo rin ang mga masisipag na espiritistang tapat na sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, buksan ang santong kasulatan sa mga gawa ng mga apostol, Kapitulo 20, 32 hanggang 35. Pakibasa. Ito po yung nasulat sa Aklat ng mga Gawa sa chapter 20 verse 32 hanggang 35. Sabi dito, at ngayon pinagkakatugilin po kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. Hindi ko inimbot ang pilak ninuman o ang tinto o ang pananamit. Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nagaglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Naway inyong naunawaan ang paalaala niyan ng isang apostol o aking may iniibig na mga kapatid. Hindi kayo naging espiritista sa pananalita lamang, kundi kayo naging espiritista sapagkat nasa puso na ninyo ang tunay na paggawa ng kabutihan at kawanggawa sa inyong mga kapwa. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu, naway ang siyang managana
at maghari sa mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, mula ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang siya maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, sa simula pa lamang ng inyong pagkipag-aral dito sa kalupaan, ang bawat isa nga ay may kanya-kanyang kanaisan. Sapagkat kung kayo nga ay naparito lamang na ang inyong iniisip ay kung ano ang inyong gaganapin dito sa kalupaan, kayo nga ay nagkakaroon ng unti-unting pag-aalinlangan sa mga pag-aaral na sa inyo'y inihaharap. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang munting paalaala nga ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo ay huwag nga kayo makalilimot, sapagkat ito nga ang tagubilin ng kaitaasan na kayo'y naparito upang gumanap ng inyong mga tungkulin, hindi lamang sa inyong mga sarili, sapagkat malaon nang natutunan ng aking mga kapatid na ang kanyang sarili ay mapaunlad sa laman. Ang bawat isang ay hinahanapan ng pagpapaunlad ayon din naman sa kanyang espiritu. Lumakad nga ang bawat isa ng may katuturan, sapagkat dito ipinagkakaloob ng kaitaasan ang kanyang mga pagsubaybay at paggabay sa bawat isa sa inyo. Pilitin nga ng bawat isa na magkaroon kayo ng mga kabuluhan sa inyong mga paglalakbay, sapagkat kayo nga ay may tungkulin upang nang sa gayon ang inyong mga pagparito dito sa kalupaan ay magkaroon kayo ng tunay at tapat na paglilingkod ayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang inyong mga sarili sa tuwin ay inyong siyasatin, sapagkat maraming alitigtigin dumating sa buhay ng isang mag-aaral. Alisin nga ninyo ang mga alitigtigin kung saan ito'y hindi nakabubuti sa kanyang harapan, sapagkat kayo nga'y tinuturuan upang nang sa gayon ang bawat isa ay mapabuti at magampanan ang kanyang tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang inyong pagparito sa kalupaang ito hindi na nga mabilang, sapagkat unti-unti ngang pinapanday ng isang ako ang kanyang sarili upang nang sa gayon maabot niya ang kahingian ng kaitaasan na ito nga ay ang inyong pagganap, kung saan ang inyong mga espiritu naman ang siyang makinabang. Malaon na nga kayong naglalakbay dito sa kalupaan, at ang inyong paglalakbay na ito ay lagi ng pagbabalik muli, sapagkat nalalaman ng kaitaasan na inyong paglalakbay ay naaayon sa tuwina sa laman. Buksan nga ng aking mga mahal na kapatid ang kanyang kaisipan. Ano na nga ba
ang inyong natututunan? Ano na nga ba ang inyong nalakbayan? Para saan ang mga kabibiyaang ipinagkakaloob sa inyong harapan? Kayo nga ba ay natututo na sa lahat ng kanyang mga tagubilin? Ang inyong mga sarili sa tuwina ay madaling sumagot sapagkat nalalaman ng bawat isa na ang kanyang nilalakbay ay ayon sa laman. Subalit, kung matututunan ng aking mga kapatid na ito'y dalhin ang kanilang kaisipan ayon sa harapan ng dakilang Panginoon, ito nga ay magkakaroon kayo ng mga paglilimi-limi sa inyong mga sarili. Huwag nga kayong magkaroon ng mga pagpapagal na walang anuman, sapagkat ang panahon ay nagdudumali sa bawat isa. Ang inyong pagparito sa tuwina ay malaon na kayong pinagkakalooban ng mga pagkakataon ng kaitaasan. Kung kaya nga kayo na nag-aaral sa kanyang harapan, kayo nga'y mapapalad at nauunawaan ng aking mga kapatid ang kanyang tungkulin, at ito naway kanyang gampanin upang nang sa gayon sa mga panahon kayo ay naglalakbay dito sa kalupaan ay unti-unti nga ninyong maihakbang ang inyong mga pagkaako at may pagkalob ninyo ng tunay at may katapatan ang mga pag-aaral na sa inyo ay itinuturo. Mapalad ang bawat isa na siya'y nagkakaroon ng pagtatapat sa kanyang sarili, sa kanyang paggawa, sapagkat dito, lagi nga sa inyo sinusubo ng kaitaasan na kayo'y magkaroon ng tunay na paglilingkod ayon sa Espiritu na kung saan ang bawat isa nga ay hinahalina at magkaroon ng unti-unting pagakbang upang nang sa gayon kayo man bilang isang mag-aaral ay makasunod sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi na nga kayo mga bata sa mga ganitong pag-aaral, kung kaya nga't umaasa ang kaitaasan na ang bawat isa ay malinaw ang mga pinagkakaloob na pag-aaral sa inyo. Inyo nga itong matutunan, limihin upang nang sa gayon kayo ay hindi magkaroon pa ng pagkaligaw. Kayo na nga ang pinili ng kaitaasan na magpapatuloy at umaasa na kayo ay matututo at may papakita sa kanyang paligid ang tunay na pag-aaral na inyong pinag-aaralan. Kung kaya nga magkaroon kayo ng seryosong pag-aaral na kung saan dito ibinibigay at handa ang kaitaasan na magbigay sa bawat isa ng mga kabiyayaang ninanais sa panahon ng handa ang isang mag-aaral. Muli, ang kaitaasan ay nagkakaloob ng liwanag at ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Paalam, Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, kababaang loob,
o siyang nawang maghari sa lahat, bawat isa, ngayon at magpakailan pa man. Magpakasakdal ang bawat isa, sapagkat ang inyong Ama sa kaitaasan ay sakdal. At hindi kayo makararating sa dakilang Ama, kundi sa pamamagitan ng dakilang Panginoong Hesus. At ang bawat utos at halimbawa na ibinahagi ng dakilang Panginoong Hesus sa kanyang kapanahunan hanggang sa ngayon. Ito ang daan na ipinakilala at ipinakita sa harapan ng aking mga iniibig. Ano ang aking ibig sabihin sa aking mga iniibig? Na ang bawat isa sa aking mga iniibig na naririto at nakikipag-aral sa paturuan ng diwa. Ang bawat mag-aaral na isinugo dito sa sanglibutan o sa paaralan na inyong tinatawag, kayo ay nagkaroon ng paghiwalay sa dakilang Ama. At ang bawat isa ay nagkaroon ng kasalanan. Nagkaroon ng mga bagay na makapaglalayo sa dakilang Ama. Subalit ang bawat isa ay binigyan ng pagkakataon na muling makabangon, muling makasunod, muling makakita ng liwanag, at higit sa lahat, makarinig ng mga katotohanan, ng mga salita, mga utos at halimbawa na ipinakita ng dakilang Panginoon. At dahil sa pag-ibig na ito, ang bawat isa ay nagkaroon ng pag-asa upang muling makabalik sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. Upang ang bawat isa ay muling makakita ng tamang landas ng daan, upang makalapit, upang makapanayam sa dakilang Ama. At ito ay tinuro ng dakilang Panginoong Hesus sa kanyang panahunan at sa pamamagitan ng mga apostoles, ng kanyang mga alagad. Ang mga salita at katotohanan ay nagiging buhay hanggang sa kasalukuyan. At ito ang pinag-aaralan ng aking mga iniibig sa mga kaorasan at sandaling ito, mula nung una hanggang sa kasalukuyan. Ito ay binibigyan ng buhay ng aking mga iniibig upang kayo ay muling makarating, makasunod sa kanyang likuran. At sa aking mga iniibig, handa bang tumanggap ang bawat isa? Handa bang makinig ang bawat isa? Handa bang makakita ang bawat isa sa tuwing nagkakaroon ng mga ganitong handaan ang dakilang Ama? Sapagkat ang mga gawain at tulad ng mga banal na ito ang makapagbibigay sa aking mga iniibig ng panibagong lakas, ng liwanag, ng kapayapaan, ng pag-ibig sa kanilang mga kaluluwa at espiritu. Kayo baga ay tumungtong sa paturuan ng diwa sa mga kaorasan at sandaling ito
na ang inyong mga paa ay inyong tinagpag. Inalis anumang uri ng mga makapaghahandlang upang kayo ay makakain, makatiim, makatuklas, at makainom ng mga tinapay ng buhay. Ng mga liwanag na ibinabahagi ng kaitaasan, sapagkat kailanman hindi nagkulang at magkulang ang kaitaasan sa aking mga iniibig. Ang mga kabiyayaan ng mga salita at katotohanan na sa inyo ay inilalatag, nasa inyong mga sarili na lamang, kung paano ninyo ito tatanggapin ng buong puso sa inyong mga sarili. At paano nga ba ito inyong matatanggap? Ito ay sa patuloy ninyong pag-aaral sa mga banal na gawain na tulad nito. Sa inyong mga narinig na mga salita at katotohanan na sa inyo ay binabahagi sa pang-araw-araw ninyong buhay. At sa patuloy ninyong pananatili ng malinis na mga kamay at dalisay na puso, sapagkat ang sanglibutan ay inyong ginagalawan. Marami ang mapang-akit, maraming mga tukso ang dumarating sa inyong buhay. Mga pagsubok na upang kayo ay hindi upang panghinaan, ay bagkus ang bawat isa ay makabalik upang ang bawat isa ay magkaroon ng muling panibagong kalakasan at patatagin ang inyong mga pananampalataya, sapagkat ang mga pagsubok na dumarating sa inyong buhay, hindi ito magiging kahinaan, bagkus kalakasan ng aking mga iniibig, sapagkat nalalaman ng aking mga iniibig kung gaano at paano ito kahalaga sa inyong buhay. Sapagkat kung ang mga sanglibutang ito ay gumagalaw sa inyong buhay at nakakalimot ang bawat isa, ito ay hindi sa pamamagitan, ay hindi kung dahilan ng bawat isa na ang inyong mga sarili ay nagkakaroon ng pagbabago sa inyong mga sarili. Ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagganap na kung saan ang sanglibutan ay gumagalaw sa inyong mga sarili, bagkus alalahanin ng aking mga iniibig na ang inyong mga espiritu ay naririyan at papaano kayo makababalik kung ang inyong mga kaluluwa at espiritu ay gutom sa mga salita. Ang inyong mga kaluluwa ay nangaliligaw sapagkat walang makikitang liwanag. Ang inyong mga espiritu ay nauuhaw sa mga salita at katotohanan. Sa mga tuwid aking mga iniibig, sa pamamagitan ng mga banal na espiritong patuloy na sa inyo ay isinusugo, ibinibigay sa inyong harapan. Muling ipinapakita at ipinapakilala ang mga katotohanan at salita at mga halimbawa na siyang dapat pinatahak ng aking mga iniibig. Sa makatwid aking mga iniibig, ang kahalagahan ng mga banal na gawain na katulad na ito ang nakapagbibigay sa inyo upang kayo ay muling makabalik sa kanyang sinapupunan. At ito rin ang makapagbibigay ng daan sa bawat isa upang kayo ay makasunod sa kanyang likuran. At sa patuloy ninyong paglalakbay dito sa sanglibutang ito, unti-unti at banay-banay na itinuturo sa inyo ang mga ito, ang mga banal na mga gawain, ang mga banal na mga turo at halimbawa, at unti-unti rin natututo ang aking mga iniibig, sapagkat walang sino man sa aking mga iniibig ang mananatili sa isang kalagayan. Ang bawat isa ay mayroon ng katagumpayan sa kanilang mga sarili. Ito ay nakasalalay na lamang din sa aking mga iniibig, kung papaano ninyo pinapahalagahan ng mga banal na gawain na katulad nito ay katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig. Kayo ay makararating din kung gaano kabilis, kung gaano kasimikap ang aking mga iniibig upang matuto sa kanyang harapan, ay gayon din ipagkakaloob ng kaitaasan ang mga bagay na kinakailangan upang kayo ay muling makatungtong, upang kayo ay muling makasiyasat sa kaharian ng dakilang Panginoon.
At sa patuloy na paglalakbay ng aking mga iniibig, ay kinakikitaan ng kaitaasan ang inyong pagsusumikap ng buong puso, ang inyong katapatan sa harapan ng dakilang Panginoon, ang inyong pagbibigay ng panahon sa bawat pagkakataon na ibinabahagi ng kaitaasan ay hindi nasasayang, bagkus nakikita ng kaitaasan ang katagumpayan ng bawat isa upang marating ang tinatawag na kasakdalan, upang makamit ang katagumpayan, upang kayo ay muling makabalik sa kanyang sinapupunan at maging kamanggagawa ng kaitaasan, upang sa gayon ang bawat isa ay hindi lang maging mag-aaral, hindi lang maging kamanggagawa, bagkus kayo ay maging halimbawa rin ng inyong kapwa, maging ebanghelyo ang bawat isa ng kanyang kapwa, upang sa gayon ang sanglibutan na inyong ginagalawan ay magkaroon din ng kaunlaran sa kanyang sarili, at ang bawat isa na ikipag-aral dito sa sanglibutan ito ay maging ganap at magkaroon ng harmonya na tinatawag sa aking mga iniibig, at sa gayon din sa paaralan na inyong tinututunan. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, at muli ibinabahagi ng kaitaasan ang kapayapaan, ang pag-ibig, at maghari sa lahat at bawat isa ang kababang loob ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Pablo, Apostol. Paalam. Ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, tunay ng sanglibutang ito ay isang paaralan na siyang magtuturo sa bawat isa nang upang sa gayon ay maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon, na kung papaanong ibinibigay ng kaitaasan ang lahat ng pangangailangan upang ang kaunlaran ng bawat isa ay kanyang matamo. Subalit narito, ang karamihan ay humihiling ng isang kapahingahan, sapagkat tunay ang kapaguran ay kanyang nararamdaman. Subalit anong uri ng kapahingahan ang kanyang hinihiling? Ang kapahingahan ng kanyang laman. Ang kapahingahan ng kanyang buong kaakuan, sapagkat kanyang nararamdaman ang bigat at ang hapdi ng sanglibutan. O aking mga iniibig na mga kapatid, inyo nawang maunawaan na ang sanglibutan ito ay isang paaralan. Nagabagamat ang bawat isa ay tinuturuan nang upang sa gayon ay kanyang maunawaan ang kanyang sarili kaugnay ng sanglibutan ito. Subalit ang isang pag-aaral ay nauukol sa Espiritu na kung papaano ang bawat isa ay kinakailangan ding lalong magsikap upang pag-aaral na yan ay kanyang matutunan. Kaya't kung anuman ang bahagi na itinuturo ng sanglibutang ito, sapagkat ito ang kanyang tungkulin at pag-aaral na dapat yun namang masundan. Ngunit ang tao sa kanyang kamangmangan, ano ang kanyang ginawa?
niyakap ang sanglibutan na tulad sa kanyang tahanan, tulad sa kanyang pag-aari, at kanyang nakalimutan. May katotohanan at totoong tahanang siyang dapat balikan. Ito ang bahagi na lagi nakalilimutan ng tao. Subalit sa inyo ay laging ipinapaalala upang inyong makita lamang ang inyong sarili na tulad sa isang mag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, tunay na kayo'y mga mag-aaral, subalit kayo rin naman ay tinuturuan upang maging isang manggagawa. Sapagkat ang kalagayan nyo ay tulad nga sa mag-aaral sa isang paaralan. Subalit gayon din naman na ang bawat isa ay tinuturuan upang maging manggagawa sa ubasan ng dakilang Panginoon. At papaano nga kayo magiging karapat-dapat na manggagawa kung kayo ay hindi tuturuan sa isang paaralan? Kung kaya't ang lahat ng bagay ay totoong magkakaugnay, sapagkat sino man ay di maaaring makasunod sa dakilang Panginoon kung ang kamangmangan ay mananatili sa Kanya. Kaya't naway ito'y inyong unawain na kung anumang mayroong kabigatang dinadala ang bawat isa, kalagan nyo ang inyong mga sarili mula sa mga tali na iyan. At kayo'y dumuon sa pagsunod ng kusa sa lituntunin ng dakilang Panginoon, sapagkat tunay ang kanyang kapahingahan ay magbibigay ng kapayapaan. Subalit ano nga ang kapahingahan ng ayon sa Espiritu? Ito ay walang hanggang paggawa. Ito ay walang hanggang pag-aaral. Kaya't sino ang maghahanap ng isang kapahingahan kung ang kanyang puso ay laging napupuno ng kagalakan? Kagalakan na mag-aral ang kanyang sarili sapagkat alam niya ang pangangailangan. Pag-aaral na upang paunlarin ng isang kaukuan, upang maging tunay na karapat-dapat na alipin at manggagawa ng dakilang Panginoon. Marami ngang aanihin, subalit ano nga ang binabanggit? Kulang sa manggagawa. Mga iniibig na mga kapatid, nais niyo bang maging manggagawa sa bukirin ng dakilang Panginoon? Ito baga ay maaari niyong yakaping totoo sa inyong mga sarili. Ito rin nga ba ang tunay na ginugusto ng inyong mga puso? Naway ito ay matanim sa inyong mga espiritu upang minsan pangis ang paalala ay maibigay sa inyo ng inyong tahanan ay hindi ang sanglibutang ito, kundi doon sa tunay na tahanan na kung saan ang bawat isa ay nilikha. At kayo na naririto, na binigyan ng mga bahaging ito, kayo'y magpurit, magpasalamat, sapagkat kayo'y nasa loob ng isang pag-aaral na tunay na nagbubukas ng kaliwanagan mula sa kadiliman. O aking mga iniibig na mga kapatid, naway maging malinaw ito sa bawat isa, ng bawat pagkakataon ngayon na sa inyo ay ibinigay
Naway ito'y bigyan niyong kabuluhan sa inyong mga buhay. Kayo nga ay magmadali. Kayo nga ay lalong magmasipag. At huwag magmakupad na ang tila bagay hinihintay na kabayaran ay ang kasaganan sa sanglibutang ito. Inyong alalahanin ng bawat isa na sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon ay di makapumumuhay sa kasaganan sa sanglibutang ito. Sapagat ang kanyang pangakong kasaganan ay di naririto, kundi sa bawat kaunlaran ng isang espiritong hinahangad ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Kaya't ito na lamang ang aking sa inyo'y iiwan. At harinawa kung anumang pag-aaral na inyong isinasagawa sa kapanahunang ito, kayo'y lalo pang magsumikap at magtumibay sa pag-ibig ng dakilang Panginoon. Kaya't hanggang dito ako. At muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang aking iiwan sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid sa pangalan ng Panginoon, ano man ang nabubuong layunin ng isang tao na kanyang tinatanganan, kanyang pinaniniwalaan, kanyang tinatanggap, lagi na ang kaitaasan ay naghahandog din ng mga karunungan upang ariing yaman ng bawat isang nakikinig. Gabagamat ang lahat ng bagay na saksihan ng inyong mga mata ay nasang libutan at dumuroon ang inyong mga puso. Narito rin ang kaitaasan. Naghahandog din siya ng kanyang katwiran upang maging karanasan ng inyong mga espiritu upang kayo din ay magkaroon ng alaala para sa kanyang pangalan. Ano nga ba ang nilalayo ng isang buhay? Bakit nga ba sa buhay na ito pinagsasama ng Diyos ang dalawang kaluluwa? Pinagkakatiwalaan ng maraming yaman, katulad din ng buhay. Pinagkakatiwalaan ng maraming karunungan na tinatawag din katotohanan. Pinagkakatiwalaan din ng pag-asa na dumuroon ang isang pananampalataya. Lahat ng ito'y binigay ng kaitaasan at binigyan niya ng tanging pangalan at tinawag niya itong pag-ibig. Dumuroon ba ang inyong puso sa pag-ibig na yan, aking mga iniibig? Bawat isa ngayon ay nagiging saksi at sumasaksi. Sa bahagi ng gampanin, maaaring tawaging ayon sa laman. Ano nga bang magiging kaugnayan ayon sa Espiritu? Kung ang lahat at bawat isa ayon sa pagkakadika ay pagkakatulad, tinatawag ng mga anak ng Diyos. Ano ang larawan na ito na inyong bahagi na sinasaksihan? Sa bahaging ito, aking mga iniibig, tulad din ng ginagawa ng tao, bibigyan ko ng laya ang aking iniibig na mga kapatid na kumuha na kanilang saksi ayon sa laman. At kukuha din ako ng saksi ayon sa Espiritu. Walang iba kundi ang tinatawag niyong tagakita o mga bidyente. Hinihiling ko rin ang pagdindig ng mga bidyente o sino man sa inyo na nakakakita, upang masaksihan niyo ang bahaging ito na ibibigay sa dalawang kaluluwa na ayon sa laman ay pinag-iisa. Ano nga ba ito ayon sa Espiritu?
isang babae at isang lalaki ang saksi ayon sa laman. At ang mga tagakita o tinatawag niyong bidyente, sino man sila, ilan man sila, sila'y tatawaging saksi sa bahagi ng isang espiritu. Ito ba'y maliwanag sa bawat isa? Kung magkagayon, ang banal na kasulatan sa harapan ng dalawa, iniibig na anak, ay ilatag niyo sa harapan ng mesa. At hayaan ninyo ang kanilang mga palad dito ay lumatag. Tulad ng aking ginawa, magkasama ang kanilang palad na nakaganyan. Isa lang kasulatan ang ilalagay sa kanilang harapan. At pagkakasyahin nila ang kanilang dalawang palad o apat na mga palad na yan na magkakalapan. Kung magkagayon, sa bawat nagiging saksi na babae at lalaki sa kaganapang ito. Tulad din ng pangkaraniwang ginagawa ayon sa laman, bagamat ito'y nagawa na ninyo, muli nating gagawin upang maunawaan ninyo ang kahalagahan kung paano binibigyang lugod ng Diyos ang bawat puso upang siya'y masiyahan, kung paano nakikita ng inyong mga mata, naririnig ng inyong mga tainga. Ganito ito ginagawa upang ang inyong mga puso hindi lamang magkaroon ng kaluguran, madama ninyo sa inyong sarili, kayo ay iniibig. Mga iniibig na mga kapatid, ano nga ba ang kabuluhan ng pagsasama ng dalawang kaluluwa na ginagawa sa sanglibutan? Tunay sa bahagi nila kung sila'y pagkakalooban ng Diyos ng pagkakataon sa pamamagitan din nila, ang mga panibagong kaluluwang magsisipag-aral sa paaralan ay mabibigyan ng pagkakataon. Sapagkat ito ang tanging kaparaanan upang patuloy na mayroong isilang. Ito rin ang kaparaanan upang patuloy din magsipag-aral ang maraming panyong kapatid upang mabihisan din sila ng laman. Ngunit higit pa rito, ang intungkulin ng mga kaluluwang pinagsasama ng Diyos tulad sa magkatuwang. Binibigyan sila ng pagkakataon na ang kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban ay maging kaisa ng Diyos upang magampanan nila ang tungkulin ayon sa kalooban ng Diyos. Pinagmamasdan ninyo ang inyong sarili sa salamin. Nakita niyo ba ang inyong mga mata? Bakit siya dalawa? Nakita niyo ba ang inyong mga palad? Ito rin ay dalawa. Anong sa inyo'y ibinibigay na pag-aaral? May mga bagay na dapat gampanan ang tao, hindi niya kakayanin mag-isa. Kinakailangan niya ng katuwang. At ang pagsasama ng dalawang kaluluwa ay nagpapakilala ng pangangailangan ng bawat isa upang ang tungkulin sa harapan ng Diyos ay magawang mainam ayon sa kanyang kalooban. Hindi ayon sa kalooban ng tao. Sapagkat kung ang kalooban ng taong laging nasusunod, marami ang pinagsasama ang kanilang sarili. Pagkatapos ng mga ilang panoy, sila'y nagsisipaghiwalay. Sapagkat sinusunod nila ang kanilang sariling kalooban. Hindi nila kaya makipagtiis sa pangalan ng Panginoon sa gitna ng isang tungkulin na sinumpaan ng kanilang mga espiritu, higit na nananaig sa kanila ang katigasan ng kanilang puso. Ngunit kayo'y hindi tinuruan ng gayon, sapagkat tinuruan kayong maging maamo at mahinahon. Binigyan kayo ng talinong upang magsipag-isip, hindi lamang para sa inyong sarili, para din sa kalooban ng Diyos, para sa inyong mga tungkulin, upang lagi na kung ano ang ibig ng Diyos sa pamamagitan ninyo at sa inyo pa'y pagkakatiwala, magkatuwang ninyong pagtutulungan upang ito'y maisagawa at maipagtagumpay. Kaya nga, kung sa harapan ng mga tao ang inyong ginagawa, ang pagsasama ng dalawang laman ay simpleng bahagi ng pagpapakilala lamang ng larawan ayon sa laman. Sa harapan ng Diyos ay hindi ito gayon. Ito ay isang uri ng responsibilidad na nakapatang sa bawat balikat. Ito'y bahagi ng tungkulin ng isang espiritu na ang kanyang pakikiisa sa bawat isa sa inyo
at sa kanyang kapwa ay isang tungkulin tutupad din ng kanyang kabuang tungkulin sa harapan ng Diyos. O, lagi kong sasabihin sa inyo, ang tungkulin na yan ay hindi lang ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Bagamat hindi lahat ay sumasaliksik ng gayon, sapagkat natatanggap na ng tao kung ano ang kabuluhan ng buhay na ito, tulad din ng pangkaraniwan. Ngunit sa malalim ninyong pag-aaral, matutuklasan ninyo ang bahaging ito hindi gayon, kundi ang bahaging ito ay tumutupad ayon sa kalooban na itinakda ng Panginoon na tuparin ng bawat espiritu. At ito'y narinig nyo na. At ito'y nauunawaan nyo na. Ang bahaging aking ihahandog sa aking mga iniibig na kapatid. Ibig kong tanawin ng mga tagakita kung saan ito nagmumula at kung paano ito pumaparoon sa hinahandugan. Kasabay nito, habang ito'y aking ibinibigay, ninanasa ko ang isang maliit na panalangin na inyong basahin, na pangkaraniwang binabasa ninyo at sinasabi ng maraming bibig, ang simpleng panalangin na tinatawag niyong Ama namin. Basahin niyo siya ng buo, walang kulang, upang habang hinahandog ang pagbibiyayang ito, kung papanong ninais ng Panginoon ang kanyang kaganapan, ganito itong matupad sa bawat kalagayan. Bidyente. May nakita ko sa mga na pumunta mula sa kanaw. At kasama niya po ay isang grupo po ng mga ibon na may hawak po isang plan. At noong binigay po ng mga ibon po ang tali, ang head po ay kaagad-agad na sinanali po ang dalawang buto. At may nakita rin po sa mga ibon na may hawak po isang at sa bawat paggamit na po dito, ay may nakikita po ako sa kalooban na mas lalo po at lumiliwanag sa kalagitnaan po ng dalawang espiritu. Ayun lang. Sino pa? Ang nakita ko lang po, sila po, malaki ang sa kalangitan, tapos nagbigay ko ng liwanag sa kanila na nagpugis sila na nagsama ko sila sa isang video. Tapos marami din po mga anghel ang nasa likuran po nila, yung iba is naglalaro ng mga gusto. Tapos meron din mga malilim na ilog na liwanag na nakalat sa paligid nila. Sino pa? Alam ko po rin nagpapasalamat po ako sa dami ng Panginoon. Ang nagdadagdag ko lang po ay pagbukas po ng isang aklat sa harapan. At mula po rito meron po isang papel ang lumitaw. Kasabay din po nito ang isang pluma na nakasuspend po sa air. Napansin ko rin po sa pagpatong ng kamay ng dalawang kapatid sa harapan. Meron pong puting ribbon na para po siyang nagtutong sa dalawa. At kasabay po nito habang po ipinaliliwanag ang proseso ng pag-iisang dibdib na ipinakita rin po na isang papel po na para po siyang may nakasulat. At mula po rito meron po isang susi ang ipinatong po sa tapat ng aklat. Hindi pa po ito umirang na ibibigay o ibinababa. Parang may hinihintay yung kasagutan mula dun sa dalaw. At sa mga sandali po ito, ang liwanag po na nagmumula sa isang tala ang bumababa po at nakatuon sa harapan. Salamat po.
Kung magkagayon, kayong dalawa aking iniibig, ilahad ninyo ang inyong mga palat, at ang bahaging aking ihahandog sa inyo. Pagkatapos ng panalangin, ay ilagay ninyo sa inyong dibdib. Kayo din ay manalangin. At damahin ninyo ang pag-ibig ng Diyos na sa inyo ay hinahandog. Basahin na ang panalangin. Ilahad ninyo ang inyong kamay. Ang Ama namin, basahin ninyo. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, hindi naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, dahil naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kami ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Ilagay nyo ngayon sa inyong dibdib. Bakit ko pinili ang payak na panalangin? Sapagkat ang kanyang kapayakan ay bumubuo ng isang katwiran na kung inyong matutupad at masusunod, matutupad ninyo ang kalooban ng Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang basbas na wanaya na nagmumula sa langit ay maging katwiran upang laging na ang puso nyo ay nasa Panginoon, na ang inyong mga gawi, na ang inyong mga pagkakilala, lalo na ang inyong pag-ibig, ay lagi nang tumutuon para sa Diyos. Ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo ay naglingkod at sa harapan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Ang mapalad na umagang ito, ang basbas ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo, ang maghari nawa sa inyong lahat sa pamamagitan ng pangalan ng Ama, ay sumainyo nawang lahat ngayon at magpakailan pa. Mga iniibig na mga hinirang, sa umagang ito, magpuri kayo at magpasalamat sa liwanag ng buhay na inyong tinatamasa hanggang sa oras na ito. Ang inyong mga kinakailangan sa buhay ay matatag, na kayo na nga ang anak na binibigyan ng pagkakataon upang isilang ang liwanag sa inyong mga buhay, sapagkat ang Ama na nasa kalangitan ay sumasa inyo sa araw-araw, sa inyong mga pagtulog at paggising, ay mapalad ang bawat isa na binigyan ng pagkakataon upang mabuhay ng matiwasay sa kapatagang lupa. Kung paano ninyo nalaman na ang Diyos ay makapangyarihan sa inyong mga buhay. Ano na nga ba ito? Kung kayo na nga ang mga anak na binigyan ng pagkakataon upang mabuhay na may kaliwanagan, mabuhay na may kaalaman, at mabubuhay
ng tunay, ng katulad ng kapangyarihan ng Diyos, Ama, at ang banal na Espiritu Santo. Nasa oras ito, purihin ang Panginoon at naririto kayo na may wagas na pangako, pagtitiwala sa pangalan ng Ama, sapagkat kayo ang binigyan ng katiwalaan upang ito'y inyong mapag-aralan. Kung ano ang lahat na inyong tinatamasa sa buhay. Lalong-lalo na ang mga anak na pinag-isa ng Panginoon. Kayo bagay handa upang tumupad ang inyong mga tungkulin sa kapatagang lupa, sapagkat ang mag-asawa ay isang mabuting kalagayan. Binigyan ng lahat ng uring pagkakataon upang mapag-aralan kung paano isabuhay ang isang mapalad na mag-asawa. Sapagkat napakasarap ang pinag-isa ng Panginoon kung kayo ay nagkaisa ng kaisipan, nag-uunawaan, nagmamahalan sa lahat ng oras, at hindi nag-aaway, kundi pag-aralan mabuti ang isang mag-asawang binigyan ng pagkakataon upang ito'y mapag-isa ang inyong mga puso't damdamin sa kapatagang lupa. Mapalad ang mga anak na binigyan ng pagkakataon na ang lahat ng ito'y inyong maunawaan ang pagmamahalan, ang pag-iisang dibdib. Kung paano ang isang dibdib ay inyong maunawaan na ang lahat ng ito'y isang pagmamahalan na walang maliw. Isa puso lahat ng naaayon sa kagustuhan at kalooban ng Diyos, sapagkat pinag-isa kayo sa kapatagang lupa upang sa katuparan ang kalooban ng Diyos, kung ito'y inyong mararapatin at tanggapin ang salita ng Ama na namumula doon sa kanyang kinaroroonan at ibinababa na sa inyo ng pangaral ng mga ito ay kayo ang magbibigay at isabuhay ang lahat ng salita ng Diyos at Ama, sapagkat yan ang kinakailangan ng isang mag-asawang binigyan ng pagkakataon upang kapag isang dibdib na ang lahat na ito napakasarap. Ang isang mga anak na mayroon ng patungkulan sa harap ng Panginoon. Huwag ninyong ipagmamayabang na kayo ay binigyan ng pagkakataon, kundi ito'y inyong pag-aaralan ng pag-isang dibdib ay isang katulad ng isang kurso na inyong pinag-aaralan at kinuha sa kapatagang lupa. Ito ang karapatan sa kapatagang lupa na ang mag-asawa ay magmamahalan ng walang humpay, sapagkat kayong mga anak ay binigyan ng pagkakataon na sa kapatagang lupa upang isabuhay ang salita ng Diyos at Ama. Marahil ito na ang panahon na nakamit na ninyo ang pangaral ng Panginoong Jesucristo, na ang lahat ng ito'y inyong nakamtan sa kapatagang lupa at inyong isabuhay ng salita ng Diyos ay buhay na buhay sa inyong mga puso, damdamin at kalooban.
maghari nawa sa inyong lahat ang paghahari ng Diyos ang Anak at ang banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako si Apostol Juan Bautista ay Diyos sa inyo. Pag-ibig at kapayapaan ang sumainyo mula ngayon at magpakailanpan. Mga inibig na mga kapatid, ginagawa nga ba ninyo ang bawat utos ng inyong mga magulang? Ipinagkakalob nga ba ninyo ang inyong katapatan sa bawat salita, sa bawat aral na ibinibigay sa inyo ng inyong mga ama at ina? Kung paano ang Diyos nga ay nagbibigay payo sa bawat nakikinig, sa bawat nagbubukas ng kanyang kaisipan at nagbubukas ng kanyang sarili sa pakikipag-aral. Narito ang kaitaasan kailanman na hindi napagod upang sa inyo ay magbigay ng kaalaman at ng karunungan ng mga bagay na natatago sa lihim, ay binubuklat at binubuksan ang salita at ang kaitaasan ay nagbubukas upang magbigay. Ganito nga kayo inibig, mga inibig na mga kapatid ng dakilang Panginoon, na ang kanyang buhay ay kanyang ibinigay sa lahat at bawat isa upang magpatotoo at upang maging isang halimbawa sa lahat at bawat isa, na ang pag-ibig ng Diyos ay ang kapalit ng kanyang buhay. Ang kabuuan ng kanyang buhay ay inihandog niya at kanyang inilatag bilang isang pag-aaral. Na kayo mga inibig na mga kapatid ay naririto, hindi upang tignan ang inyong buhay, ang kasaganahan at katagumpayan ayon sa laman, kundi ang buhay ayon sa inyong mga espiritu, na kung paanong nilakaran ng dakilang Panginoon ng kabanalan, ang kabutihan at katapatan sa Ama, ay gayon din nga kayong lalakad ayon sa kabanalan, sa kabutihan at katapatan. Na kayo, mga kaibigan nga kayo sa isa't isa, na tulad sa mga magkakapatid, na hindi nga kayo magtangi sa inyong kapwa, ni hindi nga kayo magimbot at magbigay inggit at mga kaisipan na hindi karapat-dapat sa kanyang harapan, na ito ang magiging simula ng inyong mga kasalanan. Upang anuman ang bagay na tinatawag na kahadlangan at tukso sa buhay ay hindi maging hadlang upang kayo ay sumunod sa Kanya. Sapagkat marami nga ang tao na naririto sa sanglibutan na nagpapatuloy, ngunit kailanman na hindi nila kinikilala ang dakilang Panginoon na nagbigay sa kanila ng buhay, at lalo't higit nagbigay sa kanila ng pag-ibig na walang hanggan, na ibigay ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak, upang magpasimula ng lahat, upang may pakilala ang pangalan ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa. Mga inibig na mga kapatid, naririto nga kayo, hindi upang ipakilala kung sino kayo bilang isang tao, kundi inyong makilala ang inyong mga sariling ako, kung papaanong kayo ay nilagay sa bawat kapanahunan. Naririto ang kaitaasan, ay umaasa na kayo ay magbigay ng panahon sa pakikipag-aral, sapagkat malibang ang tao ay piliin niya sa kanyang sarili na ibigay ang kanyang kalakasan, ang kanyang kapanahunan sa pakikipag-aral, ay hindi niya nga magagawa ang lahat ng bagay na kanyang sinumpaan. Malibang unahin nga ninyo ang Diyos ng una at higit sa lahat. Malibang may pagkaloob nga ninyo ang kabuuan ng inyong mga sarili, ay hindi nga kayo makasusunod sa yapak ng dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid,
Kayo nga ay naparito, hindi lamang para sa inyong mga sarili, hindi lamang para sa kapakinabangan, kundi para sa paggawa, na anuman ang bagay na inyong tinanggap ay inyong ibibigay sa inyong kapwa, kung papaanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Ganito nga kayong tinuruan, mga inibig na mga kapatid, na manalangin ng dakilang Panginoon, na ang bagay na nasa kaitaasan ay inyong maibaba at maipagkaloob sa inyong kapwa.